Signal number 3 na nang mawala ng kuryente sa mansyon ng mga Reyes. Walang maitulong ang kanilang mga tauhan at kanya-kanya na rin pagliligtas sa sarili ang ginagawa. Lagpas tao na kasi ang baha at malulunod ang kahit sinong lulusob doon dahil na rin sa lakas ng agos. Ang mansyon ng mga Reyes ay malayo sa komunidad. Ganito talaga kapag mayayaman, ayaw ng mga kapitbahay. Dahil sa wala silang mahingian ng tulong, ang pamilya Reyes ay hindi na alam ang gagawin. Aabot na kasi sa pangalawang palapag ang taas ng tubig. "Boss! Boss! Tulungan niyo kami, please!" Sigaw ng isang gwardya kasama ang kapwa nito. Ang dalawa ay nakatungtong sa mataas na pader ng gate. Todo kapit ang mga ito sa poste ng ilaw. Nakaramdam ng inis si Manny na konsehal at may-ari ng mansyon. "Gago ba kayo? Paano kami makakapunta dyan? Kita niyong rumaragasa ang tubig," sabi nito sa mga gwardya. Napailing na lang ang dalawa dahil wala pala talagang pinipiling sitwasyon ang pagiging matapobre ng konsehal. Isinerado ni Manny ang sliding window at itinakip ang kortina. Hinarap niya ang kanyang mag-ina na halatang natatakot na rin sa lakas ng bagyong Rolly. "Diego, ikaw, dito ka lang. Samahan mo akong mag-isip. Kayo, honey, isama mo si Kim at Janjan sa 3rd floor. Utos ng konsehal sa kanyang mag-iina. Nanatili sa ikalawang palapag si Manny kasama ang panganay na anak. Palakad-lakad ito na hindi alam ang gagawin. Habang si Diego naman ay nakukonsensyang pinapanood ang dalawang gwardya sa labas. Pagsapit ng gabi ay tanging kandila na lang ang kanilang ilaw. Ni hindi na rin nila magamit ang kanilang cellphone dahil low battery na ito at isa pa wala na ring signal. Habang nag-iisip at tila napapraning ay biglang tinawag ni Diego ang kanyang ama. "Papa, sila Kuya Harry at Kuya Bong, dali!" Natatarantang sabi ni Diego habang nakatutok ang mata sa labas ng bintana. "King ina, ano ba yun?" Naiiritang sabi ni Manny. Pagsilip ng konsehal sa bintana ay nanlaki ang mga mata nito. Kitang-kita ng mag-ama ang isang malaking nilalang. Sa tangkad nito ay halos hanggang bewang lang nito ang lagpas taong baha at may hawak itong tila isang sandata na parang tinidor. Sa takot ay mabilis na isinara ni Manny ang bintana. Nakita kasi nilang tinuhog ng nilalang na yun ang dalawang gwardya na kanina pa nagmamakaawa sa kanila. Natatarantang umakyat sa ikatlong palapag ang mag-ama. "Magtago kayo, honey. Doon kayo sa storage, dali!" Nababahalang sabi ni Manny. "Ha? Bakit? Anong?" Nagtatakang tanong ng asawa. "Huwag ka nang magtanong, bilis!" Inasikaso ni Diego ang kanyang ina kasama ang mga kapatid habang si Manny naman ay hinanap ang kanyang mahabang baril na galing pa sa mga kakilala niyang rebelde. Malakas ang bawat pagkulog at pagkidlat. Dagdagan pa ng lamig ng hangin na siyang nagdudulot ng takot sa konsehal. "Buwisit ka, Rolly! Buwisit ka!" Paninisi ni Manny sa bagyong bumabayo sa bahay nila. Nakaabang lang si Manny sa likod ng pinto. Ilang sandali lang ay narinig na niya ang mabibigat na yabag. Umandar ang kilabot sa kanyang sistema nang mapagtanto na malapit na ang nilalang na kinatatakutan niya. Napahigpit ang hawak niya sa baril at nakatutok ito sa pinto. Nanginginig ang tuhod at ilang beses na tumulo ang malalamig na pawis.
Huminto ang mga yabag. Mas lumapot ang laway sa lalamunan ng konsehal nang may makita itong anino sa ilalim ng pinto. Napalunok si Manny dahil sa ilang segundong katahimikan. Ngunit nanlaki muli ang kanyang mga mata nang biglang tumagos ang tila malaking tinidor sa pintuan. Winasak no ng pinto at tumumba sa harapan ni Manny. Bumulaga sa kanya ang nilalang na nakayuko at nakadikit na ang likod sa kisame. Maskulado at kulay berde ang katawan ng nilalang na kamukhang kamukha ng isang shokoy. Mahahaba ang tenga nito. Sa bandang likod naman ay maraming mga matutulis na tila mga maliliit na buto. Kulay pula ang mga mata na para bang umiilaw sa dilim. Namatay ang mga kandila. Tanging liwanag na lamang mula sa labas ng bintana ang nagbibigay liwanag. Sa takot at kagustuhang makaligtas ay diniin ng konsehal ang daliri sa gatilyo. Matagal, ngunit wala itong talab sa matangkad na shokoy. Walang kwenta ang baril. Lumapit ang nilalang, kinuha ang baril at binali ito sa harapan niya. Nandito ko para maningil sa pagsira niyo ng karagatan. Pinatay niyo ang mga buhay sa ilalim ng dagat. Dahil sa kasakiman at pagiging makasarili ay sinira ninyo ang kalikasan. Pagbabayaran niyo yun. Sabi ng galit at malaking tinig ng shokoy. Umiling-iling si Manny. Hindi niya alam kung paano nalaman ng nilalang na yun ang kanyang mga iligal na pinaggagawa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Parang papel na dinakot ng shokoy si Manny. Sinakal nito ang konsehal at galit na nagsalita muli. Isa kang masamang tao na nagpapanggap na mabuti. Wala kang ibang iniisip kung hindi ang kayamanan. Wala kang pagpapahalaga sa buhay. Walang ano-ano ay biglang tumarak ang hawak na tinidor ng shokoy. Tumagos ito hanggang sa kalahati ng sandata. Dahil doon ay mabilis na sumuka ng dugo ang konsehal at hindi na nagawa pang makapagsalita. Sa kanyang huling hininga ay kitang-kita niya ang nanlilisik na mga mata ng shokoy. Makalipas ang mahigit 1 oras ay naisipang bumaba ni Diego upang silipin ng ama. Ngunit pagbaba niya ay wala na ang konsehal. Tanging dugo na lamang sa sahig ang kanyang naabutan. Mabilis na pinaalam ni Diego ang nakita at pagkatapos ay sabay-sabay silang umiyak. Wala na si Manny. Ang matapobreng konsehal ay kinuha na ng hari ng karagatan dahil sa isang mabigat na kasalanan. Mabuti at mapagmahal na asawa at ama si Manny. Yan ang pagkakaalam ng pamilya niya. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito na si Manny pala ay miyembro ng isang sindikato na sumisira ng mga laman ng dagat upang ibenta sa ibang bansa, at ang iligal na gawain nga na ito ang naging mitya ng buhay ni Manny. Nakaligtas siya sa batas ng lipunan, ngunit hindi siya nakatakas sa batas ng hari ng karagatan. Magandang araw sa lahat at sana ay may natutunan kayo sa ating kwento. Sana ay mas mahalin pa natin ang kalikasan na biyaya mula sa itaas. Maraming salamat sa mga nakinig at abangan pa natin ang iba pa naming ilalabas na kwento.